Now, we are in a series, quote-unquote series, naalala nyo, because we went through that line, yung word of the Lord for us this year, that sabi ng Panginoon, you live your life freely and lightly. Free na, light pa. Ano, saka pa? Well, our scripture is in Matthew 11:28, Jesus speaking. Ito po yung account na pag nagturo ang Panginoon sa mga tao at the time. So ito isa sinabi niya, come unto me, all you that labor, amplified yata, open and close, effort and toil. Yung mga napapagod dyan, magsabi ng amen. Starlets lang, thank God, yung iba hindi pagod, that's good. sabi, ano ba yun? Di baling, ano, hindi naman pagod, di baling tamad, di naman pagod. Ganda naman ang, ganda naman. Amen. Hindi tayo tinawag. Walang tamad dito. Amen. Okay. Come unto me, all you that labor, effort and toil, and are heavy laden. Ano ba yan daladalahin daw natin? Burden and endurance. And, wow, ito ang pangako. Okay? Hindi ako nangangako. Sabi ng Panginoon, may invitation muna. Come unto me. Sino gusto dito na yung hindi ka naliligwak sa mga... Di ba, minsan, biruan namin yan eh. Uy, nag-birthday si ano, naimbita ka? Hindi, ay, ligwak ka. Anyway, thank you ka kung naimbita, thank you kung hindi. May dahilan, hindi ibig sabihin, ayaw niya sa'yo. Huwag ganun, okay? But anyway, ang Panginoon nag-iimbita sa'yo, okay na yun. So, pag inimbita ka, lalo na ng Panginoon, ano gagawin mo? Come unto me. Sabi niya, come unto me. Lapit, lapit. Yung mga may kabigatan, lapit. Wow. Why? And sinabi niya, the great I am. God is the great I am. Pag sinabi ng Panginoon, I will give you rest, hindi yung RIP. Heaven can wait. Can you believe God for this? Na kahit nandito tayo sa mundong ibabaw na puno ng kaguluhan na nagigirahan sila, malapit ang dumating ang Panginoon, matuwa ka, sunduan na. Let's just continue with what we are doing. Let me not hear you say, wag muna sister, di pa ako nag-aasawa. Wag muna sister, di pa ako nagkakaroon ng bahay. Hello! Walang mas maganda kundi sa piling ng Panginoon. But while waiting, let's do what we are doing. Wala sinabing dito na lang tayo lahat. Okay, but anyway, nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, nag-aaral ka. You know, hindi ka naman maiiwan, huwag kang mag-alala. Kahit nasaan ka, kung kay Kristo ka, kasali ka. Amen. 29, take my yoke upon you and learn of me. Ayan. So yung yoke, magaan ang yoke ng Panginoon. Learn of me, matuto daw tayo sa Kanya. Sabi niya, for I am meek and lowly in heart. Again, inulit, you shall find rest unto your souls. Sino kailangan ng kapahingahan ng ating mga soul? Mind, will, emotion. Kaya, now more than ever, sabi ko nga, nung before the pandemic pa yan yung mental health issue, I was not, alam nyo, no, you know me, and I'm being forgiven, na bakit Pilipinos? Alam mo yun? Kasi nga, wala akong kakaalaman. Yung mahirap talaga pag wala kang alam. Kasi nga, hindi ko naman sinasabing masamang manood ng TV or news and everything. But clearly, I was not really that aware that it's happening. Okay, now, so when I was studying this, sabi ko, alam ng Diyos, panahon pa lang ni Kristo, mayroon na. Meron ng tendency, meron ng temptation, meron ng probability na mag-alala, magka-anxiety, magka-panic attack ang mga tao. Amen? So, hindi lang to ngayon. But thank God, sabi natin, thank God. Come to Jesus. Come unto me. He will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Okay, now, puntahan muna natin. I have it here in the PowerPoint. God intended for us, His children. Anak ka ba ng Diyos? His intention for us is to have a life of rest. Again, He died at the cross to give us a life of rest. Rest is not, papahinga lang, tutulog lang maghapon. Hindi. Iko-qualify natin ang rest, okay? Para yung mga tamad, walang tamad dito, amen?
Hindi lang masipag. Iba yun. Terlits. Sinabi ko na yan eh. Di ka tamad. Kulang ka lang sa sipag. Di ba, no? Hindi ka tamad. Kulang ka lang sa sipag. Now, let's see in Message translation. If you remember, nag-share ako along this line, nakalimutan nyo na yan. But anyway, it's good to be in remembrance. Sabi nga ni Brother Manuel last year, faith comes by hearing and hearing and hearing. So huwag kayong magsawa. Kahit every Sunday, ang best, Sister Jeanette, wala namang alam ituro, kundi Matthew 11:28, kundi puro rest. Huwag kang magsawa. Nakuha mo ba? Napamuhay mo na ba? Huwag tayong magsawa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsawa. Ayan. Okay. Maganda itong translation sa Message. Sabi, are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me. And you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy. See? Thank God, ang Panginoon hindi pa bigat. Or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Siyempre, di ba, ayaw natin nung, di ba minsan pag may kakilala ka na nahihirapan sa buhay, lalo na wala sa Panginoon, di ba? Okay? Hindi naman natin sinasabi na, but sabi nga kanina ni Aika E is, there are sickness in the world, but this is God's way for out of sickness and disease, that is the communion. Amen? Okay. Now, thank God for believers, yes, hindi natin sinasabing hindi tayo dumadaan sa kakulangan, sa sakit karamdaman, pero there is always a way out. And that is the Lord Jesus. Okay? So sabi niya, come to me. You will learn to live freely and lightly. So pwede. Pwede ba? Pwede ba? Pwede sa mundong ibabaw. Sa gitna ng kaguluhan na ito, sa gitna ng nangyayari sa paligid, it's bound to happen. Amen? Nasusulat po yan. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mabubomba. In Jesus' name. Well, we thank God. We rejoice with Sir Ben. Can I say that? Alam niyo ba? Actually, Sir Ben, alam mo ba? Si Sister Litz ang nag-remind sa akin. Sabi ba naman niya, si Sir Ben ba, si Benedict ba, nakapunta ng Cambodia? Because Benedict is assigned. Assigned. Nagpunta na siya doon last year for ilang weeks ba yun, Sir Ben? And then this year, binibigyan siya ng assignment to go there for good. Good talaga, Sir Ben. Medyo naiyak na yung nanay sana, no? Pero, syempre, ako naman, syempre, alam ka naman sabihin kung hindi, wag, no, hindi. Syempre, kita tinatanong ko lang siya, syempre, main man natin yan dyan sa likod. Talaga, syempre, sino ka naman para pumigil-pigil? But in anyway, the good news na sumunod naman, okay, nandito kami sa, alam mo si Lord sobrang mabuti talaga eh. And God knows how to provide. When we were, kami ni Pastor nag-uusap, si Dick aalis, ganyan, so kailangan natin at the train sa likod. At kailangan pa rin Sir Ben mag-train. Kailangan ito train. Thank you, Brother Anthony. Nandiyan si Brother Anthony. Well, ako naman sabi ko, let's believe God. Kasi lahat naman ng mga workers, lahat ng mga, even you, each one of you, hiningi ko naman kayo sa Panginoon lahat. And God provides. Si Lord naman lahat nagpo-provide. And then when the news came, sabi ni Sir Ben, hindi po ako matutuloy kasi ang reason yata, ayaw umalis nung nandun. Tama ba? Nandun pa siya? Yung papalitan niya dapat, nag-extend daw. Well, come to think of it, hindi ba alam ng Diyos na mangyayari ito ngayon? I don't know. Do you know what's happening there right now? Parang ngayon ko lang narinig yun. Ang tawag dito, enlighten me. Ngayon lang ba talaga yan? Thailand and Cambodia? Okay. Buti pa Sister Litz alam eh. Talaga ngayon lang, no? Thailand nag-bomb sa Cambodia. Ang pinag-aawayan, border. Borderline. Kasi sa Gaza, Iran and Israel, matagal na panahon na yan. Panahon pa nila Abraham. Ibang issue yun. Hindi yun ang ating topic. But going back. So, going back, thank God. Thank God. Alam ng Diyos yun.
So, thank God, we rejoice. Hindi nakaalis si Dick, nandito pa siya. And of course, we rejoice na pinotektahan ng Panginoon. Pero hindi ko naman sinasabing bahala na yung nandun. Let's pray, di ba? Let's pray naman din. Mahal din ang Diyos yun. Let's pray for them, for those people, okay? Kasi hindi naman natin lahat bahala ang Diyos doon. But anyway, going back, so sabi dito sa message translation, come to me, get away with me. Yan po ang inaantay ko at sasabihin na ni Pastor sa akin yan. Di ba, madam, no? Halika, Alma, sabihin sa iyo, Sir Bart. Pag sinabing, aalis tayo. Aalis kayo ng office. Ibig sabihin, mamamasyal kayo. Ibig sabihin, pupunta kayo sa isang lugar na maganda. Get away with me. Sino gusto nun? Para di tayo, na-all. Para wala na tayong, pag may nag-post sa kapatiran na pumunta dito, kagaya nung isa dyan, di ba? Nanonood ka ba? Sabi ko sa'yo, manood ka, okay? Hindi ka magko-comment ng naol. Ang ano mo lang, enjoy. Kasi ako susunod, ganon, di ba? Get away with me. So, personalan talaga ang Panginoon. Amen? Di ba maganda yon? Di ba maganda yon? Totoo, sometimes when there are, I'm not talking about myself, but I know it happens. Pero ako natutunan ko na yan. If there is somebody, akala mo close sa'yo, tapos nag-event siya, like, held a party somewhere, someplace else. Di ba, tapos di ka na-imbita, munti ka lang na-imbita, huwag na sumama loob mo. Baka nakalimutan niya ako. Di ba? Nakalimutan, lagi kang kachat. Huwag mo nang issuehin. Okay? Pero, kaya nga sabi ko sa'yo, si Lord na nag-invite sa'yo, kay Lord ka na lang. Amen? People, that's why relationships are nai-scarred eh. Na nagkakaroon ng problema. Huwag mo nang, pag hindi ka na-imbita, okay lang, that's good, okay lang. Maybe, nagbilang ng tao, huwag ka na rin magbigay ng dahilan. Thank you ka na lang. Thank you. Pero magregalo ka pa din. Amen. Hindi, ako naman, pag na-invite ako and I cannot come, na-invite ka na nga magregalo ka na. Yung iba naman, di ba ako inimbita, hindi mo magre-regalo. But anyway, what is the meaning of this? Come to me, sabi ng Panginoon. Personalan, get away with me. Hindi gusto ng Panginoon yung ginagawa mo. Ang gusto niya, ikaw. Ikaw mismo. Ikaw ang gusto niya. Gusto niya pumunta ka sa Kanya para makita niya paano magpahinga. Paano mabuhay sa mundong ibabaw na kahit may parang kabigatan sa kapaligiran, you can, this is worries. Ano ba Tagalog? Tagalogin natin. Ang pag-aalala, nakakapagod. Hindi ba yun ang issue ngayon? Hindi pagod ang katawan, pagod ang isipan. Doon ang issue ngayon eh. But thank God, we are healed in Jesus' name. Ang sasabihin natin dyan, Lord Jesus, as Christ is, so are we in this world. Lord! Palagi na lang ganyan. Lord, nalilito ka ba dyan? Nag-aalala ka ba? Nakaupo ka sa tabi ng Ama? Nag-aalala ka ba? Ako din, di ako mag-aalala. In Jesus' name. Amen? So sinasabi ng Panginoon na kapahingahan, hindi inactivity. It is the condition of the heart. Yung alam mo may kapayapaan ka, nagtatrabaho ka, nagko-commute ka, lalakad ka sa baha. Huwag ka nang magreklamo, mag-thank you ka na lang, ingatan ka ng Panginoon. Okay? But of course, we always say, you practice faith and wisdom. Huwag naman yung, hindi ko alam kung meron dito, makukuryente ako, basta kasama ko ang Panginoon. The truth is, kasama mo ang Panginoon, pero hello? Faith and wisdom. Okay? But always thank God for His divine protection. Palagi ka naman kasama mo ang Panginoon. Amen? So, ibig sabihin ng inactivity or real rest is, pwedeng busy ka sa office mo, o nagtatrabaho ka, o nag-aaral ka, pero kalmado. Kalma ang puso mo. Kalmado. Now, we go back to, sabi ng Panginoon, all you that labor and heavy laden. Ano ba yung mga dala-dala natin? Hindi yung mga bag na, sometimes ito mabibigat na nga bag eh. Physical yon. Pero alam mo kung ano yan? Stress, worries, problems, anxieties, life's pressures, wounded affection. Ayan, may nasaktan na dito. Iniwan, sumakabilang bahay. Hindi sumakabilang buhay eh. Okay, boyfriend, girlfriend, iniwan, 10 years, 9 years, 5 years, masakit yun. Or meron kang gusto na hindi mo nakuha. Burden yan. Disappointment. Or may nagawa ka.
guilty. May guilty conscience ka. Well, come to Jesus. I don't know sino yung nabasa ko. May nabasa ko isang devotional. Sabi niya, come to Jesus anyway. May ginawa kang masama kanina, kahapon, may nasabi kang masama. Again, this is not, kasi sometimes people, believers, ginagawang excuse yan. Hindi mo na ako mag-church, sister, kasi guilty conscience. Because they did something wrong. Nakakamali pa ba tayo? Oh, yes. And don't you ever, this is God's word for you, and this is my encouragement to you. Don't you ever use that as an excuse for not coming to church. Una, sister, naiya ako kay Lord. Huwag kang mahiya kay Lord. Huwag ka rin mahiya sa akin. Hindi ko maalam kung ano yung ginawa mo. At kahit alam ko pa, hindi kita ipupulpito. Ibig ko sabihin, that's yun ang ng kaaway eh. Alam mo ba kay Lord, walang problema. Now, if you did something to, let's talk about husband and wife. If you did something to your wife, if you did something to your husband, dala mo talaga yan. Pero sa Panginoon, wala yan. Anong wala? Ano ibig sabihin sa Panginoon? Diloko ko, wala kay Lord. Ang ibig ko sabihin, forgiven ka. Now, what you will do is, you settle it with your wife, with your husband. Settle the matter, settle the issue. But as for God, wala ka ng kasala. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo eh. Huwag niyo kawayin kung pinatawad pa ng Panginoon yung tao na yun na hindi mo mapatawad. It's between Him and God. Pupunta ka ba? Would God find us? Okay? Aabutan ba tayo ng Panginoon sasabihin ba natin to? Lord, bakit binibless mo pa rin yun? Inaway ako nun. Mananampalataya naman. Nagkakamali. Nangyayari talaga yan, di ba? You should not tell God that. Kasi buti na lang, di ka sasagutin ng Panginoon. Pero kung ako, sabi ko, pakela mo. Hindi, sasabihin naman, mahal ko yan. Anak ko yan. Tinanggap ako niyan eh. Amen? So, walang issue sa ganon. You just pray. Meron na bang somebody has wronged you? Did something wrong to you? Pray. Naka-identify. Pray. Pray. That's the most powerful thing you can do. At susunod na lang yung so, grabe ka naman, sister. Hindi ako grabe. Si Lord ang grabe. But you know what? Try doing it. Ang ganda sa pakiramdam nun. Hi, son. I'll tell you. Alam ni Christina yan. Di ba, Christina? Anyway, okay. Lahat ng burden natin, spiritual, mental, providential, about finances. Sabi ng Panginoon, mag-RSVP kayo. Sino nakakalam? Di ba sa mga invitation? Alam niyo ba ibig sabihin ng RSVP? Sino nakakalam dito? Taas kamay. RSVP is a French word. Répondez, s'il vous plaît. But alam mo, sister, may French unit ako noon. Sobrang love ko kaya ang French. Yung professor ko sa French, kala mo talaga nang galing sa French. Kasi alam niyo ang salita ng French, parang French word is lumalabas sa, s'il vous plaît. Sa ilong lumalabas. Pero ang galing ni teacher, ni pro, parang, ma'am, nanggaling ka ba sa France? Hindi. Ibig sabihin, répondez, s'il vous plaît, please respond. Di ba? Kasi ang isa dyan, binibilang yung head. May head count. Kaya responde, di ba? Meron pa nga, respond ng gantong araw. Kaya binibigyan ka ng araw. Kasi huwag kayong nagagalit sa na-invite ka na nga, nagalit ka pa. Kasi sinasabi, ilang kayo kasi nag-head count. Para kung talagang di ka makakarating, maibigay naman yung slot sa iba. Palaging may ganun. Palaging merong gustong imbitahan, pero inuuna ka. Ayaw mo pa nun? Galit ka pa. Ano ba yan? Tagal-tagal pa, nagalit pa. Pero ang ngayon sinasabi ng Panginoon, mag-RSVP ka sa Panginoon. Ano sasabihin mo? Sabi ng Panginoon, come to me, Lita. Yes, Lord, I'm coming. Response. Amen? Rest is peace. Rest is your conscience is at ease. Rest is your mind is satisfied. Rest is the heart is filled with love, fearlessness, security. Gusto natin yan. Secured tayo. Amen? Sabi ng Panginoon, walk with me, work with me. So may work na involved. Walang katamarang tinuturo ang Panginoon.
To live freely and lightly, hindi ibig sabihin wala ka nang gagawin. Ang sabi, you walk with God, you work with Him. So may work na involved. Pero ang work natin, pagninegosyo, pagtatrabaho, pag-aaral, galing sa paglakad natin kasama ang Panginoon. Always be conscious. Kasama mong Panginoon. Kasama mo 24/7. Nanay mo hindi eh. Di ba? Asawa mo minsan hindi. Pero ang Panginoon, kasama mo 24/7. Kaya hindi ka nag-iisa. Magkaisa. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, watch how, tingnan daw natin paano niya ginagawa yon. Ano yung sinasabi ng Panginoon? How to live light freely and lightly. Naalala niyo, tingnan natin ginawa ng Panginoon while here on earth. Diba, ang daming problemang hinayin sa Panginoon. Hindi problema sa Kanya healing the people. Diba? We can never find Him. Panginoon, pagalingin mo naman. Naku, ang hirap naman yan. Di ko yata ka. No. And then, about provision. Remember, yung multiplication ng bread? Okay? Ang math sa Panginoon, multiplication, hindi less. Okay? Yung binibigay mo lahat sa Panginoon, time, money, everything, minumultiply yan. Hindi yan binabawasan. Okay? So we could never find God. Remember, lumapit sa Kanya mga disciple, anong gagawin natin, di ba? Which is a normal question, who was si Philip and Peter, right? Di ba, lumapit, Panginoon, pauwi niyo na itong mga tao. Remember that, the Sermon on the Mount? 5,000 na kalalakihan. Pero sabi, i-times 3 natin. Kasi let's say na lang na may kasama yung wife o may kasamang isang anak. So around 15,000 people. Paano pakakainin yun? Ang hirap kahit sa panahon natin ngayon. Yung mga sanay sa catering, I don't know, di ba? Yung mga catering sanay sila dyan. But nasa bundok, tapos walang mga nagtitinda, wala si Christy daw, walang siomay. Oh, anong bibilin mo? Kahit may pambili. Puro damo-damuhan, puro lilies of the valley, right? Nasa taas eh. Oh, may ibon. Oh, papalain ba yung ibon? But anyway, nung sinabi nila sa Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Di ba sabi na, pauwi natin. Sabi niya, hindi, paupuin niyo sila. Papakainin natin sila. See? Hindi, mabuti na lang, di siya nag-ano kala Philip. Ay, oo nga no, ano gagawin natin? Tinanong niya lang si Philip to test both of them na anong meron kayo dyan, di ba? Anong meron kayo dyan? So, hindi rin siya natinag nung sinabing, eto, may bata, may baon, tinapay. Sabi niya, di ba? And then they put it in the hands of Jesus. So whatever you put in the hands of Jesus is bound to multiply. So, yun ang sinasabi ng Panginoon, watch how He does it. Tingnan mo paano ginagawa ng Panginoon. Now, sabi mo naman, system naman, si Jesus yun eh. Diyos yun eh. Well, anak ka ng Diyos, di ba? May DNA ka ng Diyos. Jesus said you can do much. Diba? Kasi siya 3.5 years ministry, 33.5 years sa mundong ibabaw. 62 ka na, doble na. So, diba? In-announce talaga. How much more, diba? Sinasabi niya, bigay lang natin makabigatan natin sa Kanya, kunin natin ang kamay ng Panginoon, alika na siya. We did this last year, I don't know if you remember, come on here, I told you I will call on you. Sabi ng Panginoon, humawak tayo sa kamay ng Panginoon. And thank God, again, buti na lang siya ang may hawak sa atin, hindi bibitaw. Kasi sabi nga ni Pastor, naalala niyo, siya kami, sabi ni Pastor June, di ba? Sinasabi natin, hawak ka lang sa kamay ng Panginoon. Kaso dahil sa sobrang overwhelmed tayo sa mga problema, nakabitaw. Di ba ganun na nangyayari? You try, di ba? Minsan, yung sakit na kamay ko, bibitaw na ako. But thank God, hawak ka ng Panginoon, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Ano nangyari sa'yo? Ayaw ba? Okay lang. Sige, okay lang naman, okay lang. Sinasabi lang, okay lang be. Ang sinasabi, walang pilitan. Ang sinasabi lang ng Panginoon is yung, sabi kaya, it's okay be. Rhythm of grace, rhythm, parang sayaw. Hindi ba sa mga, sino dito mga nagsasayaw? Ayan, kakikita ko lang ng reel ng sayaw. Gusto mo tawagin kita Jessica, ha? O may Ana. Yung ganun pa. Wala si Miss Hana. Sino pa isa? Si Miss Joanne? Ayun. Di ba pagka you want to learn how to dance, may instructor, paano ka matututo? Sabihin ng instructor, on the right, on the left, on the right, on the left. Tapos ang gagawin mo, taliwas. Hindi ka susunod. Ang sinasabi ng Panginoon, walk with me, work with me. Papunta dito ang Panginoon, matibay ka,
majulit ka. Sabi, dito ako, Lord. Eh, sinabi na nga dito. Alam mo yun? You know what I'm saying? Di ba may mga ganon? Sometimes, madam, right? In a company, sasabi mo, this is where the company is going. Ito ang ating gagawin. So, meron dyan. Hindi, ito dapat. O, di ba? O, di ikaw na. Kailangan ng agreement. Kailangan ng agreement. Sige na nga. Naway pa ni Daddy. Pinaiyak pa ang bebo. Hindi, bebo, sasayo. Ha? What happened? O, say hi ka sa TV. O, say hi sa TV. Hindi, ganito lang yung remember yung ginawa natin last year in a dance, di ba? Di ba? When I go to this side, dito ka rin, right? Let's do it. 1, 2, 3. O, ano be? Asan ang paa mo, be? Be? Here. Yan. And then here. Yan. Here. And then here. O, di ba? Do what I do like this. O, kung anong gagawin ko. Right. O, left. O, ganun lang. Palakpakan natin si Bebo na paiyak pa ni Daddy. Go, go. It's okay. Thank you. Ano, tsaba. Sarap ka piyakapin. But anyway, sabi ng Panginoon, you just, follow Him. Sabi ng Panginoon, ito ang, alam mo, sabi ng Panginoon, okay, hindi ba may commandment pa ngayon under the new covenant? Sabi, di ba wala ng batas? Ito ko, nag-awayin mo ko. Teka muna. Wala, 10 commandments, hindi lang 10 yan. Yan yung finulfill ni Jesus sa cross. Pero hindi ibig sabihin na wala na yan, wala na tayong susundin. Alam mo, resulta nun, chaos. Kahit saan, kahit sa bahay, walang rule ang nanay, ang tatay, lahat pwede. Anong oras ka umuwi, bahala ka. Kumain ka o hindi, bahala ka. Matulog ka o hindi, bahala ka. Pwede ba yun? Tiyonggong puyat. Tiyonggong puyat. Bakit ba sinabing tiyonggong puyat, Terlitz? Does anybody know? Diba? Ang pangit na Hindi. May rule. Under the new covenant, Jesus said, ito lang ang commandment nyo. Love one another. Ang hirap naman, sister. Inaway ako eh. Pinost pa nga eh. Sinout out pa sa Facebook. Kaya hindi na ako nag-Facebook eh. Bakit may kaway ka? Hindi, napapagod ako eh. Sorry baka, anak ko lang, baka may post kayo, hindi ko na-like. Huwag ka magtampo sa akin. Sumisilip-silip na lang ako. Baka na-miss ko birthday mo, patawarin mo na din ako. Hindi, napagod ako eh. Totoo, this is the truth for me. Kasi napansin ko, naubos oras ko. Halimbawa, umaga. Kaya minsan pag Sunday mag-PM kayo, hindi ako nagbubukas talaga. Lalo na magtuturo ako. Pero on weekdays naman, dati, napansin ko, pagka-breakfast, may breakfast naman muna. At saka nagbabasa muna ng scripture. Yada naman ako sa'yo, di ba? Sabi ko sa sarili ko, oy, magbasa ka muna ng scripture bago ka tumingin ng mga chismisan. Chismisan talaga. Yon. Tapos napansin ko, nag-open ako. Uy, nagpunta pala si Ado dito. Like. Uy, nag-birthday pala. Puso, happy birthday. Hala. Tapos may nakita ko, 2 hours na ako. Hala, inaway ko yung sarili ko. Magluluto ka pa, kaya pala si Pastor. Kaya pala si Pastor, tahimik lang doon. Oo, hindi naman nakibo talaga, tahimik naman ever. Sasabi lang niyan, ano ulam? Ayun, doon. Sinabi sa akin, ano ulam? Doon ko lang nalaman, ay, 10:00 na pala. Kaya inaway ko yung sarili ko. Huwag kayong mag-alala, sarili ko, inaway ko. Talaga sabi ko, manahimik ka. Manahimik ka. But anyway, wala namang problema sa inyo yung bahala kayo kung anong dealing nyo sa sarili nyo. Pero utusan nyo yung sarili nyo. Kasi sobrang daming alam niyan. But anyway, so sabi ng Panginoon, okay, may oras pa ako. Ang response lang natin, ang RSVP natin is faith and trust. Manampalataya, magtiwala. Again, madaling sabihin niya, sister, pero yun ang sinasabi eh. At yun ang dapat nating choice. May choices tayo. We have a choice to doubt. We have a choice to do not trust. Pero I'll tell you, piliin mo na yung magandang believer ka nga eh. Wala mong sabi, good morning, unbelievers. Hindi ko rin kayo, welcome to Doubt Center. Kaya we are faith center. Faith is a currency in heaven. Faith pleases God. Kung wala kang faith, gusto mo ba, di ba? Faith, yun na nga lang eh. Huwag tayo mahirapan. I know what I'm saying. Amen? Now, sa Psalm 55:22, who's there?
Miss May, Psalm 55:22, sana yung Psalm 55:22 in the Bible, hindi ko yata nailagay dyan. Psalm 55:22. Ayan oh. See, we are talking about burdens. Sabi, cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. Tagalog, terlit, sustain. Ay, social, di alam. Sustain. Sustain. Basta alam niyo yung sustain. Sabi, hindi ka pababayaan, tutulungan ka. Amen? Sustain you. He shall never permit, walang permit, sorry. Kahit sa PRC ka pa pumunta. Hindi niya papayagan ang righteous. Righteous ka. Huwag ka magduda dyan. To be moved. Ibig sabihin, hindi ka what you call this? Matitinag. 100. May ulam ka mamaya. Hindi matitinag. I'm not moving. Sabi mo sa kaway, I'm not moving. I'm staying in faith. I'm staying believing. Hebrews 3 in Good News Bible. Hindi to para sa'yo ha. Sabi, I was angry. Tingin-tingin tayo, okay? Isip-isip tayo pag nagbasa tayo ng Bible. Hebrews 3:11, kino-quote nung writer na sabi, si Apostol Pablo daw, I was angry and made a solemn promise. Kino-quote niya yan. Sinasabi niya, they will never enter the land where I would have given them rest. See? So, noong pa lang, ano to? Sige, para maliwanag natin. Naalala nyo, last week, binanggit ni Brother Manuel about yung entering the promised land, about the 12 spies that sent to Canaan. Okay. Now, dito pa lang, noong pa lang, panahon pa ni Abraham yan, pangako na ng Diyos na sa kanya ang bayang Israel at dadali niya sa lupang pangako. At sinabi ng Panginoon, kaya lang yung mga, di ba, after Abraham, they were enslaved in Egypt for more than 300 years. Wala na si Joseph noon in the Bible. Wala na. Hindi na kilala si Joseph ng Pharaoh. Inalipin ang bansang Israel. About 2 million people. And then they cried out to God. Naalala nyo yun. Tulungan mo kami. Kasi baka hindi ka humingi sa Panginoon. Sasabihin mo, tagal naman. But ano yun? Hiningi mo ba sa Panginoon? Hindi. They cried out to the Lord and God said, I remembered my promise by covenant with Abraham, with Isaac and Jacob. So si Moses ang ginamit to redeem the people para mailabas sa Egypt. Now, sabi ng Panginoon, bibigyan ko sila ng rest. Anong rest sinasabi doon? Rest from slavery. Diba inalipin? Kaya lang dumami ng dumami. Kaya natakot. Kaya lalong inalipin. Kasi ma-outnumber na nila yung mga Egyptian. Di ba minsan nangyayari yan? Kaya dinideport yung iba. Halimbawa, sa Philippines, sobrang marami ng Koreano, sobrang marami ng Amerikano, konti na lang ang Pinoy, di ba? Nangyayari yon. So, nangyari yon at the time. So, parang yung Egypt napupuno na ng mga Israelites. So, ginawa ng mga Pharaoh na very powerful at the time kasi nga, hindi sila naging, nasa Egypt sila nga eh. Inalipin sila. So, sabi ng Panginoon, tama na thank God, after more than 300 years, di ba? Nagtandaan na, nagkaapo na, nakailang henerasyon na, alipin pa rin ang saklap. Thank God for our freedom. We were. Hindi lang ganun ka-slave nung Spanish rule. Pinakamatagal sila eh. I think 300 years, kaya ang dami ng Espanyol na salita eh, di ba? Mesa. Di ba? Mga salita ng Espanyol, inalipin din tayo nila, di ba? Kaya nga we ask for freedom. But anyway, so, dun sinabi sa kanila, nagalit ako, sabi ng Panginoon, kaya hindi sila makakarating sa rest. Ano yung rest? Lupang pangako, promised land, Canaan. Amen? Bakit? Si Lord ba may gusto? Hindi, di ba? Sobra silang nagreklamo. Yung 11-day journey supposed to be from Egypt to Canaan, 11 days lang yan eh. Di ba? God made a way, tumawid ng dagat, tinuyo ang dagat, hindi putik-putik ang nilakaran ha. Nakatawid na wilderness. Pagdating sa wilderness, walang pagkain. Nagpaulan ng mana. Tinapay lang, walang palaman. Nagpaulan ng kuwel. Tubig, ang pait, ang pakla, mara. Mara yun eh. Ginawan
paraan ng Panginoon. Lahat yun. Walang sinasabi ang Panginoon sa kanila, mga makukulit pala kayo. Hindi ba ang masakit doon, nasaktan ako doon, and imagine, sabihin ng Panginoon, buti pa sa Egypt, sabi nila. Buti pa sa Egypt. Anong mabuti sa alipin ka? Anong mabuti sa, ang kinakain nila doon, onion, leeks, yung puro nasa lupa, yung uhugasan mo pa, samantalang dadalhin sila ng Panginoon sa Kainaan, ang mga bunga, pipitasin na lang. Nalala niyo yung grapes, yung cluster of grapes, wala sa lupa. Yun ang rest. O ayaw mo pa, pipitas ka na, ayaw mo pa rin. Gusto silang dalhin na sa kapahingahan. Kapahingahan sa pag-aalipin, kapahingahan sa buhay na mabigat. Amen? Kaso, nagreklamo sila. Ibig sabihin nun, during that time, ang rest ng Panginoon ay physical land. Pero ngayon sa atin, ang sinasabi ng Panginoon, God's grace and rest are to the believer under the new covenant. Yun ang ating inheritance. Gusto tayong dalhin. Actually, dinala tayo ng Panginoon out of lack into the life of abundance. Sabi natin, always we say, okay, hindi kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Pero kung nakilala mo na ang Panginoon at hanggang umuwi ka na doon, na natili ka dyan, medyo may ano dyan. Pero hindi kita biniblame. But you don't blame God. Because as for Him, He was made poor on the cross. Abundance ang kalooban ng Panginoon. Let's live with it. Amen ba? Gusto ng Panginoon to bring us out of sickness into a robust health. Wow! And this promised land, yun ang sinatawag ng Panginoon, rest, promised land. Okay? So, wow, tapusin natin to. 10 minutes, okay lang? Now, isa pang makikita natin dyan, in Exodus 3:8, sabi ng Panginoon, I am come down to deliver them. Wow! Sino ang deliver? Ang Panginoon. Even today, okay, hindi ka under the new covenant, deliverance pa rin para sa'yo. Dinelivered ka na out of darkness into His marvelous light, out of sickness into His robust health, out of poverty into abundance and prosperity. Sabi niya, ito sinasabi niya at the time, I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up. See, aalisin ka ng Panginoon sa kinalalagyan mo ngayon na kahirapan, pero hindi ka dadalhin sa kahirapan din. Dadaling ka sa provision. Aalisin ka sa abundance. Aalisin ka sa lugar mo na nanghihina ka, na may sakit karamdaman ka, into supernatural strength and health. Sa kalakasan, sa long and satisfying life. May mga long life hindi satisfied. Pero ang gusto ng Panginoon, masaya ka. Live long, live strong. Okay? Sabi dyan, yung land flowing with milk and honey. Ano bang ibig sabihin yung lupain na nakita mo, dumadagas ang, alam mo yon, parang may baha ng gatas at ano. Hindi ibig sabihin, mayamang lupa. Mayamang lupa. Hindi ba kumuha nga sila ng mga sample, 40 days silang nag-spy out? Now, this means that the promised land was a place flowing with abundance and provision. It was also a sure promise, a statement of God, of what God will definitely do. Pangako ng Panginoon yun eh. Susunod lang naman sila eh. Ano bang gusto mo, naisip ko lang ngayon, ano bang gusto nila? Buhati sila ng Panginoon. In cloud at ilipat. Well, it can be, pwede rin. But God wants, God wants the heart of the people. Are you really trusting me? Are you really believing that I can do it for you? Sukon. One step at a time. Eh, pagka naman lumalakad ka, makakarating ka, di ba? Kahit mabagal palakad mo, makakaalis ka sa dati mong lugar. Amen? Makakaalis ka. Come on, move, move, move. However, itong nangyari nga, hindi sila nakarating sa Kainaan. Bakit? Sapagkat, yung pinadalang 12 spies, 2 lang. So, ito yung hindi rin natin pwede sabihin, majority wins kasi, sister. Hindi totoo yan. Kasi ngayon sa panahon natin, majority mali. Di ba, no, Mr. Cecil? Majority mali. Kaya if you are, but I do not provoke you and I do not encourage you na, kasi ngayon minsan ano na rin eh, stand by for what is right. As believers, pray. Pray. Huwag ka mag-alala, walang pray hard. Kasi hindi ko alam yung pray hard eh. Pray in faith. Amen? Hindi ko alam yung harder.
Anong hard? Harder. Ano ba? Tigas ng face? Hindi. Pray. Okay? Now, so nangyari doon, alam natin, may giants in the land. Naalala nyo? The giants that we have right now are the problems. Oh, hindi mo lang alam, sister, gabundok ang problema ko. Eh, di akyatin mo! Biro-biro ka dyan, palbibasa, hindi mo nararanan. Sino may sabi sa'yo ulit? Huwag niyo ako pinupuwera sa mga trials and challenges. Wish ko lang. Sana nga, magpastor ka, exempted ka sa mga challenges and trials. Walang ganun, te. But we thank God. Dapat ikaw mismo, di ba? Ikaw mismo sa'yo mag-umpisa. Maranasan mo. Well, hindi naman si Lord John. In any way, it's a learning. Let's learn. Let's learn. Let's learn from God. Let's walk with God. Sumandal tayo sa Panginoon. Walang iba. Thank God, nandiyan si Lord. Thank God, Christian ka. Sabi mo sa katabi mo, Christian ka. Baka lang nakakalimutan eh. Okay? Now, sinasabihan tayo, let us be rest conscious than giant conscious. Wag nating i-allow. It's occupying our minds. It's getting our sleep. It's getting our strength. Yes, there are problems. Yes, there are trials. We do not deny the existence. Nandito pa tayo sa fallen world. The world is fallen, but you are not. Pero may pangako ang Panginoon. Amen? Di ba Jesus said, in this world, you shall have trials, tribulations. Thank God, hindi nag-period. Sabi niya, but, hindi lang I have overcome. 30, sabi, be of good cheer. Magalak ka. Magsaya ka. Hindi bali mukha kang ewan. Bakit? Masaya ako. Saya ka, sister. Di ba may pinagdadaanan ka? Kasi pwede naman eh. Habang dumadaan ka, nagsasaya ka. Nakakapangit kaya yun. Yes. Di ba kaya wrinkle. Hindi natin ipapahid ko dito. Well, I'm learning. I lift my hands to believe again. Amen? Pagka medyo overwhelmed ka na ng situation, taas mo yung kamay mo. Drama-drama ka. Kayo lang naman ni Lord dyan eh. Kaya nasa CR ka, kaya nasa kwarto ka. Lord! Ginawa ko kasi yan. Nasa bathroom ako. Talagang when I was at the time na, basta, meron nangyari yun. Sabi ko, Lord, get my hand! Tapos paglabas ko ng CR, darling, taas mo kamay mo. Sabi ko kay pastor, taas mo kamay mo. Ay, nahawakan ng Panginoon. Hindi binibitawan ang kapit sa atin. Di ba, you encourage yourself. David encouraged himself in the Lord. Naalala niyo yung sitwasyon ni David noon? But that's another story. Kunin natin yan next week. Hindi tayo natapos. Okay lang ba? Di bale. For the last. Okay, for the last. So, alam nyo ba, yung tawag sa mga giants doon sa Promised Land, Anakim. Sabi natin, Anakim. Di ba parang sa Star Wars ba yan, JT? Anakim, may Anakim ba doon sa Star Wars? Mga anak ni Anak. Anak are giants. At Anakim sa Hebrew, ibig sabihin, neck chain. Mabigat. Pag sinuot mo, yung mga hindi lang anbang karatang mabigat, sir. Yung gumagay, kaya nakukuba na kayo, Israel, kasi may slave mentality kayo, wala na kayo sa Egypt, papasok na kayo ng Promised Land, pero nandito pa rin ang Egypt sa isip nyo. Di ba sinabi yun? You have been taken out of your negative situation. Tinalis ka na ng Panginoon eh. Amen? You live where you are now and then progressive ang ating buhay. Amen ba? So kung ito na lang for the last, kung nandun tayo nung panahon nagbalikan ng 12 spies, nag-report yung 10 ng negative, nauna eh. Kaya natakot agad eh. Tapos yung dalawa sabi, hindi, kaya natin yan, Joshua and Caleb. Kaya natin yan, kasama natin ang Panginoon. Diba? Kanino kaya tayo, parang butuhan? Kanino tayo kakampi? Di ba? Yung mga para kay Joshua at Caleb dito, yung para dito sa 10 dito, kanino kaya tayo? Hindi natin din alam, di ba? Hindi natin alam. Kasi siyempre sa physical, giant eh. Goliath, 9 feet, 10 feet. Pero alam mo, tingnan mo, hindi nila alam. There's a scripture
in Joshua, nung pumanta na sila, si Joshua nagpadala ng 2, sa bahay ni Ruth, Tita Ruth, sa bahay ni Ruth. Alam mo, sabi ni Ruth, na takot kami sa inyo. So, see, this is the word for us. Yung kinatatakutan mo, takot pala sa'yo. See? Yes, takot sila sa iyo. You have the Holy One. We have Jesus. Di ba? Kaya, greater is He that is in me than he that is in the world. Amen. Tuloy natin next week. Did you learn something today? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Lord, we thank you. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Nandyan ka palagi para sa amin. And I pray for my brothers and sisters na ito ang isang katotohanan na hindi nila kalilimutan na yung presensya ay kasama namin. If God be for us, who can be against us? Kapatid, sobrang laki ng pag-asa mo sa buhay na ito. Kung gusto mo pa dito sa mundong ibabaw, this is the challenge. Always be reminded that God is in you, for you, with you, and God is not against you. That's why you can do all things with Christ who strengthens you. Kapatid, live freely and lightly. Yun ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya tayong sobrang burdensome. Because our bodies were not created to carry heavy loads. Amen? Give it to God. Sabi dun sa binasa natin sa Psalm, cast your burden. Hindi yan kukunin ng Panginoon kasi gentleman siya eh. Cast your burden. Because, at huwag ka magtira ha. Huwag mo sabing, Lord, 50-50 tayo. Kaya ko yung 50, sa'yo yung 50. Wag! Bigay mo lahat sa Panginoon. Again, I know what I'm saying. I just did that. I've been doing that. And thank God, tapat ang Panginoon. Hindi lamang po awitin yung I trust in God. Hindi lamang po I sought the Lord, He heard and He answered. Totoo pong sumasagot ang Panginoon ng panalangin. Why? Sobra kang mahal ng Panginoon. Mag-meditate ka dyan. Whether there are problems or not, meditate on this truth. Lord, mahal mo ako. Hindi mo ako pababayaan na matinag. You will never let me fall. You will never let me fail. He will never fail. Totoo po yan. Let God. Amen? Let God. Bahala si Lord. Sabi mo sa Kanya, Lord, sa'yo na to. Give it to His hand. Put it in His hand. Hindi natin lahat alam ang gagawin natin eh. Amen? To some extent, alam natin, but we will always come to a point na wala na akong sasabihin, wala na akong gagawin, yun na lang. Sa'yo na, Lord. I bring it up to you. I trust you enough that you can do something. You can do great thing about my situation. Come on, tell it to the Lord, church. He is your heavenly Father who loves you, who gave His life for you. There is hope. Hope. There is hope. Amen. You can live a life freely and lightly. Father, we thank you. We worship you, we honor you. And before I forget, let me lead some of you na hindi mo pa nagagawang Panginoon si Jesus. Let's just have this short prayer. Just repeat after me. Sabihin mo, Panginoon, ngayong umaga, lumalapit ako sa iyo, humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Ngayong araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Jesus is Lord over my life. Father, we thank you, we worship you, we honor you. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. You are protected, church. Hallelujah. Thank you. Shalom, shalom.